Naku po, ito na. Magsisimula na ang kalat ng bahay, guys. Tadan! Wala nang space, ah. Buti na wala pa kami masyadong gamit. Kung hindi, dagdag pang linisin talaga. Kaya dapat, pag nagpagawa ng bahay, ipagawa nyo na muna lahat bago nyo lipatan. Pag ganito. Tapos, pag yung, di ba, hindi pa yan napipinturahan. Di ba lalagyan yan ng skim coat para sa mga butas-butas, tapos pipinturahan pa. Pag inas-is yan, lahat ng alikabok. Naku po! Ayan na, buti wala pa tayong mga gamit-gamit talaga. Grabe ang linisin yan. So, nag-layout na. Yung vlog kanina ay, ito naman ang kwarto natin, no? Walang kaayusan. So, ayan, nag-layout na kanina, nilagyan na ng ganito. Kaso wala si Papa Alden. Ay, hindi pa kumpleto yung gamit namin. Hindi naman kasi nagsabi na gagawa pala ngayon yung aming kausap. Sabi niya kasi sa bukas, Lunes. Aba, ngayon ay pumunta dito at gagawa daw siya. Wala daw siyang gawa. Ay, hindi naman pwedeng ganun na biglaan. At hindi pa kumpleto. Wala pa kaming semento. Tsaka yung, ano bang tawag doon? Semento. Tsaka hindi pa nakakapag-gili. Ay, yung pino na buhangin ba? Para gagamitin dyan. Kasi lalagyan din niya ng semento. So, tinanggal na namin lahat ng gamit and nag-layout lang. Tapos, ayun yung tiles din sa kwarto ni Jillian. Ayaw niya nga at yung design down. Tingnan nyo naman. Pang ano daw to, pang lababo, sabi nung naggagawa. Ba, ewan ko ba naman, bakit hindi namin napalitan? Mas maganda yung sa amin, guys. Parang ganito lang siya ng brown lang, medyo brown yung color niya. So, ayan, grabe ang kalat. Kain muna tayo, hindi pa ako nag-breakfast. Tapos, magbabantay pa tayo sa taas sa kainan. Si Papa Alden kasi may naglilinis sila ngayon sa barangay. Kaya wala akong katulong, wala siya dito. Mamaya pa 11 ang uuwi. Alas 9 pa lang ngayon, oh. 9 o'clock in the morning. So, ito yung umiinom ko ngayon. Look, mint. Nagkuha ako doon sa tanim natin, Helen. May tanim siya na mint. Ayan, ang ganda niyan sa tubig. Sa Saudi, yan din yung iniinom namin, may mint. Tapos tea. Ayan, islog ang ulam natin. Ay, grabe guys. Ang ligpitin dito sa bahay. Hindi ko na lang kung saan ko lalagay yung katawan ko. Hati-hatiin. Grabe. Ay. Napaakit mga ako guys dahil may kakain pala. Kaya ila lang yung bantay. Charot. Pinapag-cellphone ko muna pag ganyan may kakain kasi nangungulit yan na AG. Yan, may 4 na kumain ngayon. Sunday. 169 pesos ang isang piraso ng tiles and 25 yung binili namin para dito sa isang kwarto natin na 3x3 ang sukat. Ito po ay kwarto ni Jillian. Ayan, nagle-layout na sila today. Porcelain tiles nga pala yung gamit namin kaya sabi nyo ang kintab-kintab. Ganun po talaga ang porcelain. Tapos matibay din siya, matigas. Hindi basta-basta nababasag. Kaso nga lang, hirap din daw ikat ito. Dumaan nga yung si kuya na nagtitinda ng ice cream, guys. Bakit ba tinawag ito na dirty ice cream? Hindi naman siya madumi. Alam nyo ba yung dahilan kung bakit tinawag ito na dirty ice cream? Nga pala, konting ano lang, share lang sa inyo. Elementary pa lang ako, guys. Ito na si kuya nagtitinda talaga ng ice cream doon. 3 pesos, 5 pesos, ganun lang. May apa na yan. Tapos pag gusto mo ng medyo masarap-sarap na apa, yung talagang cone, ano ba tawag doon? Yung masarap ba na apa? Nasa 10 pesos naman. Ngayon, itong binili ko, 10 pesos to guys. Yung hindi pa yung masarap na apa. Tapos pag gusto mo ng medyo masarap-sarap, 20 pesos yung babayaran mo. Grabe, alam nyo, elementary pa lang ako. Siya na talaga yung binibilihan namin. Tingnan nyo naman, ilang taon na yung nakaraan. Halos 25 years na guys, nung elementary pa lang ako noon. Siya pa rin yung nagtitinda hanggang ngayon. Ano kaya to? Libangan na lang siguro ni kuya. Siguro naman. Tapos na yung mga anak nito sa college. Baka libangan niya na lang to. Patikman nga natin si Papa Alden kung magugustuhan niya dito yung ice cream. Pagkatapos nga natin magmerienda ay kailangan natin magwalis-walis dahil nakita nyo sobrang dami na namang laglag ng mga dahon na to. So every other day or every 3 days ako nagwawalis dito guys para naman hindi mukhang basurahan yung paligid ng kainan. Naalala ko lang nung bata pa kami, no? Grabe din talaga after namin ng school, pag uwi namin ng bahay, maglalapaso kami ng sahig. Tapos yung ibang kapatid naman magwawalis dito sa labas. Or minsan dahil noon naiwan ako na lang yung malaki noon eh. Ako lahat, magwawalis ako pagdating, magliligpit ng bahay, maglalampaso ng sahig, as in yan. Lahat paikot. Ang lawak-lawak pa nung paligid namin na winawalisan ko. Kasi wala pa masyadong bahay dito. Ngayon, puro na may mga bahay, may kainan pa. So, konti na lang yung space na wawalisan mo. Pero nakakapagod pa din guys, lalo na pag ganitong mainit. Ay naku, ang itim-itim ko na. Grabe. Sayang yung magpapaputi sa Hong Kong. Naging ano na ako morena na. Ay, ang tawag na.
Hindi naman pala itim. Naging brown na yung gulay na balat ko. Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin maglinis sa labas. Dahil mukhang basurahan na. Tingnan nyo naman nakahakot ko na basura. O mga dahon-dahon. Kasi yung mga kahoy dito ngayon, taglagas. Kaya ganyan. Pahirapan sa pagwawalis. Talagang paikot talaga ng kainan pa rin doon sa may kalsada. Puro dahon. Nakailan nga akong hakot ng mga dahon-dahon na to. Madami pa rin nang wawalisin natin. Paikot. Mahirap din pala guys. Pag malawak yung ano mo, paligid. Ang dami mong lilinisin. Ginagawa ko nga to minsan kapag wala pang customer. Ayan nga si Ella nangungulit pa at nakikipaglaro. Mamaya na doon magwalis. Nako, hindi pwedeng mamaya na. At baka mamaya din ay meron na namang customer ay aakyat na tayo doon sa kainan. Hindi na nga to naranasan ng mga anak natin. Ano? Hindi na nila naranasan na magwalis, maglampaso ng sahig dahil nga mga naka-tiles na ngayon. Dati kasi tayo, mga kahoy lang yung kami pala. Gawa lang sa kahoy yung bahay namin. Kaya talagang nilalampaso, pino-floor wax. Tapos sa labas, sobrang lawak, ang daming puno. Kaya kami talaga yung gumagawa. Pero ngayon, parang hindi na naranasan ng mga kabataan kasi puro na mga nagsiselfo. Kung hindi naman ay nasa mga kalaro nila o nasa loob lang ng kwarto, nagko-computer, nanonood ng TV. Hindi katulad dati, no? At dahil nga wala naman dito sa aming naghahakot ng basura, so ang ginagawa ko talaga ay sinusunog namin yung mga ganitong dahon. Ang sarap kaya, no? Yung kada hapon or kada umaga, maaamoy mo yung usok. Yung hindi naman naaamoy as in, pero yung may naaamoy ka na umuusok na ganito, alam mo yung feeling, di ba? Yung mga nakaranas dyan tumira sa probinsya, parang ang sarap sa feeling. Pinalis ko na nga si Ella at sabi ko yung mausok to ay baka ubuhin kapag nalanghap niya yung usok ng ng mga nasusunog. Buti tayo immune na dyan. Sanay na simula pagkabata talagang yung pag-uusok na ganito. Oh, di ba? Ang ganda ng view. Nako po. Ayan yung bahay pala ni Papa na balak din naming ipaayos. Papaayos yung mga pader dahil nga sira-sira na. Ano kinuha yan? Bayad ko na ini. Binayadan mo? Saan? Saan ka kumuha? Ayan ko. Galing mo talaga. Dalawa pati. Magkano naman binayad mo? 10? Mag-5 ba yung isa niyan? Marunong ka ba magbilang? Ayan na. Sinuha mo na naman yata yan doon? Ano? Kinuha mo lang? Iba yung binayadan ko. Binayadan mo? Oo. Dumating na rin yung ating order na gagamitin dun sa kwarto at saka sa CR. Ito yung mga semento at saka buhangin. Kulang na rin kasi yung buhangin namin dun sa tabi kasi flooring pa tayo nung ating dirty kitchen, di ba? Hindi pa yung nagagawa. So, pinasama na rin ni Papa Alden yung buhangin. Kaya madami yan. So, nasa 1,900 pesos ito guys lahat na pinadeliver natin ngayon. Bale, 6 yan na semento pero feeling ko kulang pa rin yan dahil yung sa kwarto medyo madaming kailangan doon na halo. 'Di ba? Sisirnihin mo yung buhangin. Tapos lalagyan mo ng semento, i-mix nyo. Tapos yun lalagyan muna ng adhesive cement, tapos yung halo na semento buhangin, tapos adhesive cement ulit doon sa likod ng tiles. Ganon para hindi siya perfect yung pagkakakabit niya katulad dun sa kabilang kwarto namin guys. Simula 2019, okay na okay pa, wala pang lumulutang, hindi naman na nagtutuklapan. So okay na okay siya guys, basta maganda yung pagkakakabit at okay yung mga materyales na ginamit nyo. Marami rin kasi akong nababasang mga comment doon sa pinost ko sa Facebook. Yung kanila daw 2 years lang, 1 year lang, naglulutangan na yung mga tiles. So ayun nga, ang sinabi ko sa inyo, ang ginagamit namin ditong tiles ay ceramic. Ang ginagamit po namin ay porcelain po yan, kaya makintab. Tapos yung porcelain din guys, matibay talaga, water resistant din yan. Tapos talagang pwedeng, ang tawag ginagamit talaga pang sahig dahil kahit apak-apakan mo, lagyan mo ng mabibigat, is hindi basta-basta nababasag kasi nga strong yung quality ng ganitong porcelain na tiles guys. Kayo ba? Ano bang gamit nyo na tiles? Nakita nyo nga si kuya na nag-deliver ay inakyat niya na itong puno namin ng lukban. Naglalaglagan lang din naman kasi yan guys. Hindi naman namin nakakain kaya sabi niya kukuha daw siya. Sabi ko ikunin mo na lahat ng bunga kaysa itatapon lang namin pag nalaglag yan. Nagbubulok-bulok lang. Hindi na nga din kasi kung may kumukuha dyan parang iba na kasi yung lasa. Hindi na ganun katamis katulad ng dati. Kaya ayan pinamigay na lang. May kichismis pala ako sa'yo. Kilala mo yung katrabaho ko dati. Kaya mo na yun. Buhay nila yun. Anak ka ng pu. Ito pala yung dirty kitchen na sinasabi ko sa inyo na ipapa-flooring natin. Ayan, nagsimula na sila. Pero bukas ko na to ipa-vlog sa inyo yung update sa pagpapatiles natin. So, ito yung dirty kitchen. Ano kayong magandang design dito, guys? Wala pa yung bubong, wala pang flooring. Yan yung pala yung ginawa namin dati. Ayan pa rin hanggang ngayon. Tapos, yan, nag-start na sila. Bukas ko na ipa-vlog sa inyo to. Abangan nyo bukas. Nakakatuwa, no?
tagal na nating pinapagawa yung bahay. Tapos ganito, paunti-unti lang. Okay lang yan, hindi naman yan unahan. Grabe. Pag-akit ko nga sa taas, madami palang kakain. Kaya ayan, dito na lang muna yung vlog natin. Thank you for watching. Bye-bye!